Blessed morning everyone. Puri ng Panginoon sa opportunity na ibinigay niya sa atin para po tayo po ay makapangaral ng salita ng Diyos at salamat din sa Panginoon sa kanyang pag-iingat sa atin every day, especially in the midst of trouble, especially sa mga nangyayari sa kasalukuyan. Siguro hindi na tayo magpaligoy-ligoy pa. Tayo po ay magbasa ng salita ng Diyos as we read 2 Corinthians chapter 10 verses 1 to 6. 2 Corinthians chapter 10, 1 to 6. Amen. Kung nandyan na po kayo, sabayan niyo po ako sa pagbasa. Reading now. Now I, Paul, myself beseech you by the meekness and gentleness of Christ, who in presence am base among you, but being absent am bold toward you. But I beseech you that I may not be bold when I am present with that confidence, wherewith I think to be bold against some, which think of us as if we walked according to the flesh. For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds, casting down imaginations, and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God, and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ, and having in a readiness to revenge all disobedience when your obedience is fulfilled. Tayo manalangin. Maraming pong salamat, Panginoon, sa araw na ito na ibinigay niyo po sa amin at nagsama-sama kami muli para sambahin kayo, Panginoon. Marami pong salamat sa aking pong mga kapatid, sa mga preachers, sa mga members, sa mga kapatiran na nagpapatuloy at gumagabay sa inyo pong gawain at nagbibigay ng importansya sa bawat ministry na pinagkatiwala niyo po sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat sa success ng evangelism through Basketball Fellowship kahapon at salamat po kay preacher na nag-organize, sa bawat isa na nag-participate, maging kay Preacher Jess na inyo pong ginamit para mangaral. Salamat, Panginoon, dahil matagumpay na naihayag ang inyo pong salita. Nawa yung pong gospel of salvation, yung power of the gospel ay manatili doon sa mga taong nakapakinig, sila makarating sa tunay na kaligtasan. Yan naman po yung mandate kasi ng isang church na inyo pong tinayo, that is to carry out the Great Commission, that is to preach the gospel into every creature. Ang aking pong hiling sa oras na ito, sa pangangaral po ng inyo pong salita, kung saan na inilid niyo po ako sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, dalayan ko, Lord, na maipangaral po ng tama at maihayag ng malinaw at maihatid ang inyo pong mensahe sa bawat isa at ang banal na Espiritu ang siyang mag-lead sa amin into all truth. Pawang katotohanan lamang po ang dapat na mahayag, to preach the word, to be instant in season, to reprove, rebuke, and exhort with all long-suffering and sound doctrine. Dalayan ko, Panginoon, na patawarin niyo po ako sa aking po mga pagkakasala sa isip, sa salita at sa gawa, at minsan pa'y gamitin niyo po ako mightily sa pangangaral po ng inyo pong salita. Sa mga nakikinig, kung meron po sa kalagitnaan na hindi pa po ligtas, ay gamitin niyo nga po ang araw na ito para makapakinig po siya ng mensahe ng kaligtasan na ino-offer niyo po sa kanya at siya po ay mag-submit, siya po ay magpakababa at mag-submit sa inyong pong kalooban by repenting of his sins and accepting the Lord Jesus Christ as his personal Lord and Savior. Hiling ko rin po ang spiritual revival ng bawat isa sa mga nandulumo spiritually. Kayo po ang mangusap. Ang banal na Espiritu ang patuloy na mag-convict at patuloy po na mag-rebuke sa bawat isa. At tanggapin po namin ang inyo pong salita ng bukal sa aming loob at magawa po namin i-apply ang lahat ng ito to become doers of the word and not hearers only. Marami po salamat for this wonderful day. Ito po aming samot panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So, ang ating pong mensahe is about winning the battle of the mind. Isa po to ang tawag dito dun sa
text na kung saan inilid ako ng Panginoon para maituro sa bawat isa, sapagkat tulad po ng ating pong nababanggit palagi, we are facing a daily spiritual battle. But what kind of battle? So that is what you call the battle of the mind. It starts off with the battle of the mind. Yung ating pong main text ay casting down imaginations and every high thing that exalteth itself against the knowledge of God and bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. So what is the immediate context of this verse? Pagbabasahin po natin yung verse 3 hanggang verse 6, sabi niya sa verse 3, "For though we walk in the flesh, we do not war after the flesh." So there is war, there is walk, there is flesh. There are three main words na binanggit dito sa verse 3. So Paul is actually defending his apostolic authority during this time. At ina-explain din niya yung spiritual warfare. So, sa verse 3, pag tinignan natin ang verse 3, we walk in the flesh but do not war after the flesh. Okay, yan yung context ng verse 3. Lumalakad ka sa laman, pero hindi tayo nakikipaglaban as if yung ating pinaglalaban ay ang ating laman. Verse 4, ang ibig sabihin naman ng verse 4, "For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God to the pulling down of strongholds." Our weapons are not carnal, but mighty through God. So where we have a mighty weapons coming from God para mapaglabanan natin yung ating flesh. And then in the verse 5, this is what you call the battlefield. And what is the battlefield? The battlefield is the mind. And then verse 6, there is readiness to deal with disobedience against God. And pag isasum up natin yung verse 3, verse 4, verse 5, and verse 6, it speaks about winning the battle of the mind. So this context shows this wonderful truth that the greatest battles in the Christian life are not external. They are internal. Kasi pag naiayos natin ang ating internal, ang laman ng ating isip at laman ng ating puso, then it will come out. Sabi nga dun sa Matthew, di ba? For out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. So, let us look one by one yung principles behind the battle of the mind in verse 5 of chapter 10. So, tandaan natin si Paul po yung nagsulat nito, at si Paul ay dinidepend niya yung kanyang apostolic authority, and at the same time nag-e-exhort siya sa mga mananampalataya sa Church of Corinth para po para i-deal yung carnality ng mga miyembro. Because Corinthian believers are carnal believers. At yan po ay hindi nawawala sa isang church. May mga miyembro na carnal. May mga miyembro na hindi lumalakad sa espiritu, instead lumalakad sa laman. So paano i-deal ni Paul to? At paano i-deal ng isang pastor kung ang mga miyembro ay carnal? Magpapawalang kibo na lang ba? Hahayaan na lang ba? Ito-tolerate na lang ba ang bawat kasalanan? Hindi. At tandaan natin, sa 1 Corinthians chapter 7, dito sa 1 and 2 Corinthians, naniniwala si Paul doon sa principle of church discipline para disiplinahin yung mga miyembro na pasaway, mga miyembro na lumalakad sa laman, mga miyembro na nagdi-divide, mga miyembro na ma-pride, mga miyembro na lumalakad sa pita ng laman, gumagawa ng particularly sin of fornication, sin of adultery, and everything. So, si Paul, hindi niya tinolerate yung mga ganitong klaseng mga kasalanan na sumisira sa testimony ng church. Kaya sinulat niya ang 1 Corinthians para ilatag yung principles of church discipline, at dapat hindi nawawala sa church yan. Otherwise,
mananatiling karnal ang mga miyembro at parang wala lang pakialam ang leader o ang pastor pag ganyan. Kasi we will hold accountable doon sa harapan ng Panginoon kung hinayaan namin na ganyan na mangyari. At merong consequence kapag ang isang pastor ay relax, ay complacent, at hinahayaan lang niya ng mga miyembro ay nagpapatuloy sa kasalanan. So, ang part naman ng miyembro ay to keep on attending the church, to keep on listening to the Word of God para makarinig ng reproof, rebuke, exhortation with all long-suffering and sound doctrine. Diba? So ngayon, tingnan natin yung text mismo ng verse 5. Ang sabi sa verse 5, babasahin ko ulit. Casting down imaginations. Himay-himayin natin. Number 1, casting down imaginations. What do you mean by this? Ang keyword dito, according to Strong's, yung Greek word na casting down, kathaireo, which means to demolish, to pull down, and to destroy completely, to eradicate, to obliterate, like tearing down a fortress, a wall, a great wall of China, a wall of Jerusalem, the Berlin Wall, mga sikat na mga wall. Ano ba yung mga sikat na mga wall? Di ba? Then casting down means to demolish or to destroy completely, while imaginations in Greek word is logismos, which means reasoning, thoughts, arguments, or philosophies. So let's explain what casting down imaginations means. So Paul is actually talking about yung tinatawag na wrong thinking patterns. Ano-ano yung mga yun? Pag ikaw ay nag-iisip ka ng ideas, nag-iisip ka ng doubt, meron kang doubtful thoughts, nag-iisip ka ng takot, natatakot ka, especially during this time na parang nagiging ringtone na lang ng ang alarm, na nagiging alarm na lang ng tao dito sa UAE, for example, ay yung emergency alert. And every time na nag-a-alert ay kinakabahan. Diba? So merong thoughts of fears and meron ding philosophies. Ideas, doubts, fears, and philosophies that oppose God. Anything that opposes God, any kind of thoughts na nag-o-oppose sa kalooban ng Diyos, sa kanyang karakter, sa nais niyang ipagawa sa atin, anything. Ito yung problema. Meron tayong wrong thinking patterns. And these are not just random thoughts. Ito yung tinatawag na structured strongholds in the mind. As in, malakas. Malakas ang pundasyon na kapag inisip mo ang isang bagay, ay talagang ine-entertain mo at tuwang-tuwa ka. So, pag sinabi nating stronghold, yung dun sa verse 3, sabi niya dito sa verse 4, for the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God, to the pulling down of strongholds. What do you mean by strongholds? Pag sinabi nating stronghold, a stronghold is like an old abandoned building full of dangerous people. Okay? Merong isang building na puno ng mga criminal, for example. So if you don't tear it down, kung hindi mo pababagsakin o di-demolish yung building na yon, it becomes a base for the enemy. So ano yung pinaka-base, pinaka-stronghold, pinaka-base militar para sa kalaban? Na sa talagang umaatake, na talagang matibay, kaya nga tinawag na stronghold for the enemy. So alam natin na ang enemy natin is the flesh. Pero bago maging enemy ang flesh, meron na naglalaro sa ating isip. Okay? So, yun yung
dapat na i-abandon at yun yung dapat na i-tear down. Yung pinaka-base for the enemy. Kaya lang, ang ating isip ay hindi tumitigil. This is non-stop. Kahit nakatunganga ka lang, marami kang iniisip. Diba? Kaya nga, di ba, nananaginip tayo kasi yung ating thoughts can be converted into some dreams. Di ba? Kaya nga yung mga trabaho natin, lalo na kapag masyado kang preoccupied sa trabaho mo, hanggang panaginip, dala-dala mo yung stress. Nakikita mo sa iyong mga panaginip ang mukha ng iyong terror na boss, ang mukha ng iyong mga pasaway na pasyente. Di ba? So, it is with thoughts where bitterness becomes a stronghold. It is with thoughts that where lust becomes a stronghold, where doubt becomes a stronghold, and so on and so forth, especially the lust. It is with our thoughts where lust becomes a stronghold. Sabi ng Panginoong Hesukristo, mag-isip ka pa lang ng masama sa kapwa. Diba? Isipin mo pa lang yung galit mo, yung iniisip mo against dun sa isang kapwa mo, ikaw ay nag-commit na ng murder. O kaya mag-isip ka lang ng malaswa sa isang babae, diba? O isang lalaki, ikaw ay nag-commit na ng sin of adultery. May problema sa isip. It is about the wrong thinking patterns. It is about these things like bitterness, lust, envy, jealousy, doubt, and everything become a stronghold. Ngayon, hindi sinabi ng Diyos on how to manage it, on how to balance it. Actually, ang sinasabi ng Panginoon dito is to tear it down. Pag sinabing to tear it down is to destroy completely. Kaya yun yung sinasabing casting down imaginations. Na kapag nag-start ka nang mag-isip ng masama, sampalin mo yung mukha mo. Lord, patawaran niyo po ako. Pag ayaw pa rin, sampalin mo pa. Di ba? Huwag mong hayaan na i-entertain mo yung mga evil thoughts against the brethren, against someone, against yung mga lustful thoughts na naglalaro sa isip natin. Kasi bago mo pa buksan ang mobile phone mo para tumingin ng mga malalaswa, for example, inisip mo muna yan. Bago ka pumunta sa isang lugar, inisip mo muna yan. Bago ka nag-decide na gawin ng isang kasalanan, naglaro muna sa isip mo yan. Di ba? And then there will be times na iniisip mo sa sarili mo na parang gusto kong balikan to. Gawin ko kaya. So iniisip mo yan. Anong sabi ng Diyos? Not to manage it, but to tear it down. To cast down. Kaya this is a powerful verse for everyone who is struggling in terms of purity, in terms of lust, in terms of envy, in terms of anger, in terms of bitterness. Casting down imaginations. And then, let's look at the second part. Sabi ron, casting down imaginations. So verse 5, casting down imaginations and every high thing that exalted itself against the knowledge of God. So, tingnan natin yung tawag dito, number 2 principle, every high thing that exalteth itself. What do you mean by every high thing that exalteth itself? High thing would hypsoma in Greek word. So high thing is something elevated or something that is a prideful barrier. Okay? Exalteth itself in Greek word is epairo, which means to lift up arrogantly. So let's explain this. So these are what you call the prideful ideas that compete with God's truth. Okay? Ano yung mga prideful ideas or prideful thoughts?
yung mga pag-iisip na instead na i-lift up ang Panginoon ay nagre-rebel at nagpapakita tayo ng pagiging mas mataas pa sa Diyos. Tulad ng, alam ko na yan. Alam ko na yung Bible, hindi na ako atin ng BS. Hindi na ako atin ng Friday. Si pastor, si preacher, paulit-ulit na lang yung mga tinuturo. Alam ko na yan. Diba? Tapos, ito pa yung klase ng thought. Maunawaan naman ng Diyos kasi ako ay may human nature naman. Hindi naman nawawala yung old sinful nature ko. Kaya talagang nagkakasala ako. I know God understands my situation. Tapos, meron pa. Bakit ko kailangang baguhin ang sarili ko? This has been myself ever since. Why do I need to change myself? So, ito yung mga prideful ideas or thoughts na naglilinger sa mind natin para hindi natin gawin yung kalooban ng Diyos. This is what you call every high thing that exalteth itself. Kaya ano tawag doon? Kaya etong mga prideful ideas na to, ang pinaka-root cause nito ay yung tinatawag na pride. Pride, which is the first sin ever committed by Lucifer. So, let's look at Genesis chapter 11. Ano bang nangyari sa Genesis chapter 11? Ito po yung Tower of Babel. Siguro alam niyo naman yung story ng Tower of Babel. So sabi dito sa Tower of Babel, sa Genesis 11:1, and the whole earth was of one language, of one speech. And it came to pass, as they journeyed from the east, that they found a plain in the land of Shinar, and they dwelt there. And they said one to another, Go to, let us make brick, and burn them thoroughly. And they had brick for stone, and slime had they for mortar. And they said, Go to, let us build us a city and a tower, whose top may reach unto heaven. And let us make us a name, lest we be scattered abroad upon the face of the whole earth. So, ito yung thoughts na naglaro sa isip ng mga tao sa Tower of Babel under the leadership of Nimrod. Okay? So, the man is lifting himself against God. And that same spirit lives in human thinking today. Na wala tayong gustong isipin kundi kung paano natin ililift ang ating sarili instead na ang Diyos. In what way? Sa trabaho lang. Diba? Kaya tayo nagpapakasipag, kaya tayo nagpapakaano para ma-promote. Hindi para sa Panginoon, kundi para sa ating sarili. Para tumaas ang ating sweldo, para tumaas ang ating status, para nang sa ganun, ay meron tayong kakayahang bumili ng bahay at lupa, magtayo ng business and everything. Pero lahat ng yan ay ginagawa mo para sa sarili natin, hindi para sa Panginoon. Diba? So any thought that says, my way over God's way, that should be destroyed. Casting down imaginations and the high thing that exalteth itself. Hindi lang yung imaginations, hindi lang yung mga imaginations about our doubts, fears, lust, and everything. Even yung imagination about pride. Anything that is about you, yourself, me, myself, and I. Anything na nililift up natin ng ating sarili, i-destroy din natin yon. Ika-cast down natin ang lahat ng mga tinatawag na my way over God's way. Diba? Kaya nga nakamamatay yung kantang My Way. My Way. Kaya tayo gumagawa ng mga diskarte kasi minsan ang umiiral sa atin ay ang ating ego. Halimbawa lang, sa Pilipinas, usong-uso yung fiesta. Na kapag fiesta, wala nang ang pambili ng handa, pero ang gagawin niya,
is mangungutang siya para na sa ganun, makapaghanda siya ng sobrang katutak para i-conceal yung actual financial status ng tao. Anong tawag doon? Pride. Diba? My way over God's way. Tandaan po natin, nung tayo sinave ng Panginoon, the number one attitude na tinanggap ng Panginoon ay yung tinatawag na submission. Kasi kung ma-pride ang tao, hindi naman masisave yan. Hindi naman tatanggap yan eh. Kung ma-pride ang tao, paano niya tatanggapin yung way ng Panginoon? Yung mga tao dun sa Tower of Babel, hindi nila tinanggap ang way of God. They rebel against God. They want to lift themselves against God. Kaya, anong ginawa? Tinear down ng Diyos yung kanilang imaginations. Mismong ang Diyos ang nag-tear down ng kanilang ideas, ng kanilang gustong mangyari. Anong ginawa? Binigyan sila ng iba't ibang lengguwahe para na sa ganun sila ay hindi na matuloy ang kanilang maitim na balak. So let's look at number 3. So number 1 is casting imaginations. Number 2, every high thing that exalteth itself. Number 3, against the knowledge of God. Against the knowledge of God. So hinihimay po natin yung text para lalo nating maintindihan ang ang context nito. Against the knowledge of God. So knowledge, when from the Greek word gnosis, which means correct understanding. So hindi lang basta knowledge. This is a correct understanding. Yung knowledge dito, hindi lang basta knowledge of God, kundi correct understanding of God. Ano pa? This knowledge means truth. So, correct understanding of God and the truth about God. So, hindi lang basta against the correct understanding or against the knowledge of God, kundi against the correct understanding of God and truth about God. So ang klaseng battle na meron dito is a battle between the truth and the lies. So the Word of God speaks of truth. And not just truth, but absolute truth. So truth is the Word of God. When it comes to lies is human reasoning. And lies is Satan's deception. Sino yung father of lies according to John 8:44? Sabi doon, basahin natin. John 8:44. Ye are of your father, the devil. And the lust of your father ye will do. He was a murderer from the beginning, and abode not in the truth, because there is no truth in him. So when he speaketh a lie, he speaketh of his own. For he is a liar, and the father of it. So, it is Satan's deception para i-twist yung truth, para i-pervert yung truth. Tandaan po natin, ang first attack ni Satan in the Bible is in Genesis 3:1. Anong sabi niya sa Genesis 3:1? Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made, and he said unto the woman, Yea, hath God said, diba? Ye shall not eat of every tree of the garden. Parang sinasabi niya, di nga. Talaga bang sinabi? Talaga bang yun ang sinabi ng Diyos na wag kang kakain ng tree of the garden? Sabi niya, ye shall not eat of every tree of the garden. Inano niya na. Nag-cast na siya ng doubt kay Eva. Nag-produce na siya ng lies. Yung tinatawag na deception. Diba? Kaya nga tayo nakakapaggawa ng kasinungalingan para i-conceal ang ating kasalanan. Kasalanan
nanganganak pa ng isang kasalanan at isa pang kasalanan dahil sa ating pagsisinungaling. Kaya kung mabubuhay tayo sa kasinungalingan, mabubuhay tayo sa kasalanan. And this is very basic sin, but sin that is so powerful that it can produce numerous amount of succeeding sins over and over again. Hanggat hindi natin iniluluhod sa Panginoon, hanggat hindi natin kinakast down, hanggat hindi natin tinetear down, hanggat hindi natin natatawag dito, hanggat hinahayaan natin na manatili tayo doon sa sitwasyon na yun, hanggat hindi natin sinusuko sa Panginoon, mananatili tayo doon sa kasalanan. So, for example, malalaman mo ba na ang isang pera, isang papel, isang bill, okay? Isang 500 dirhams o 500 rial, kung totoo o hindi, kung hindi mo pa nakita yung totoo, kung meron kang basis, kumbaga ang pinaka-basis natin lagi is the absolute truth. Anything that is against the absolute truth is a counterfeit truth. Counterfeit Bible. There are many versions of the Bible. Ngayon, dun sa King James Version, anything that is against dun sa proper translation of the Bible is a counterfeit Bible. Diba? Ganun yun. So, kung hindi natin alam ang scripture, we can accept lies or deception of Satan. Kaya nga dapat nag-aaral tayo. Diba? Sa tao lang. Kung hindi natin kilala yung tao, yung kanyang karakter, minsan madali tayong maniwala. Kasi hindi pa na-prove eh. Pero until you know that person, hindi ka na magtitiwala. Di ba? So, truth versus lies against the knowledge of God. Anything that is against the knowledge of God, let us cast down. Anything that is high thing that exalteth itself, that is pride, let us cast down. Any imagination of the thoughts, let us cast down. Naalala niyo yung dun sa Genesis chapter 6. Bago pa ginunaw ng Panginoon ang sangkatauhan through Noah, sabi dito sa verse 5, Genesis 6:5, and God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. So it always starts with the imagination of the thoughts. At yun yung dapat na i-deal natin. Kung yan ang struggle natin is not about falling into a particular sin. We need to get to the bottom of what was the root cause. It is the thoughts. Kaya nga ang pinag-iusapan natin dito is winning battle of the mind. Dahil ito yung problema natin. Dahil sa maraming naglilinger sa ating thoughts na mga evil thoughts, lustful thoughts, and everything, nakakapag-produce yan ng sin. So yun yung dapat na i-deal natin. At anong sabi ng Diyos kung paano i-deal? Tear down. Cast down. So let us look at number 4. Bringing into captivity every thought. Bringing into captivity every thought. Sabi niya sa ano yung Greek word ng captivity?
aikmalotizo. Okay? Aikmalotizo. Captivity means to take as a prisoner of war. To take as a prisoner of war. Yung thought naman, it's about mind, perception, or purpose. Pag-iisip, layunin, goal. Okay? So, bringing it to captivity, every thought, hindi niya sinabing some thoughts, kundi every single thought. So, every thought, according to this particular phrase, every thought must be arrested, must be examined, and lastly, must be submitted to Christ. Amen? Arestuhin mo daw muna. Prisoner of war. Para maging prisoner of war yan, kailangan mo munang arestuhin. At examine mo kung ano ba yung ginawa ng prisoner of war na ito. And then saka mo isubmit sa Panginoong Hesukristo. So meaning, when you want to bring into captivity every thought, you don't let thoughts roam freely, wandering. Hindi mo kung merong mga ano tawag dito? Yung mga anong tawag doon sa nakatakas sa English? Yung mga naglipanan ng mga takas, alam mo, tumakas siya. Nakatakas siya sa kulungan. Hahayaan mo ba na at large lang yan? At naglipanan, nagwa-wander? Hindi ba ang gagawin ng mga kapulisan ay hahanapin, magpo-post ng mga picture hanggang sa mahuli yan, hanggang sa maaresto, hanggang sa ma-examine, hanggang sa ma-submit. Di ba? Kanino isasubmit? Sa Panginoong Hesukristo. So, ang isang soldier, hindi niya hinahayaan na magpalakad-lakad lang yung isang prisoner, di ba? Meron ka ba nakita na isang prisoner na nasa labas? Di ba lagi nasa loob ng kulungan? Ganun yun. Inaaresto agad kung sino man yung mga lumalabag sa batas. And sadly, many Christians entertain thoughts. Na-entertain natin. Hinahayaan natin. Minsan kahit nasa harapan tayo ng Diyos, minsan habang tayo ay nasa church at nakikinig ng preaching, di ba, may naglilinger sa thoughts natin? Imbis na may focus natin ang ating sarili sa pakikinig, ang nangyayari sa atin ay kung ano-ano yung mga pumapasok sa ating isipan. Hala, naiwan ko yata yung niluluto ko. Hala, kumusta na kaya si hala, may babayaran pala ako ngayon. Diba? Hala, kumusta na kaya yung susunod na Sino na kaya yung mamamatay sa susunod na episode ng telenovela na pinapanood ko? Diba? Ang daming naglalaro sa isip natin. Maaring yung isip natin ay naglalaro about someone. Diba? So, ang daming lingering thoughts at nais ng Panginoon. Pag sinabi mong you bring into captivity every thought, you arrest instantly. At pag inarrest mo, isubmit mo sa Panginoon. Siya lang makatutulong sa iyo. Hindi ka lang magte-tear down, hindi ka lang magka-cast down, you submit
to Christ. Yun yung sinasabi sa 1 Peter 5:7. Casting all your care upon Him, for He careth for you. And lastly, number 5, tinatapos natin yung context ng verse. Sabi niya, to the obedience of Christ. Amen? Bringing into captivity every thought. Sabi niya, to the obedience of Christ. Obedience, pag sinabi nating obedience, in Greek word, hypakoe, means submission, compliance, and hearing under authority. Amen? Magpapasubmit ka, magko-comply ka, at pakikinggan mo yung kung sino yung may authority sa'yo. Sino bang may authority sa atin? Sino bang nagmay-ari ng buhay natin? Sino ba yung ating tinanggap? Di ba tinanggap natin ang Panginoon bilang tagapagligtas at Panginoon, Master ng buhay natin. So the goal is not just removing bad thoughts. The goal is not just to tear down, but the goal is to replace them with the obedience of Christ. Na instead na maglinger yung mga evil thoughts, lustful thoughts sa atin, why not obey Christ? Ano ba ang gusto ng Panginoon? We are not just to stop thinking wrong. We are to start thinking Christ-centered. Sabi doon, we have the mind of Christ. Christ-centered dapat yung ating thoughts. Ano ba ang gustong pagawa ng Panginoon sa atin? So we cannot just remove yung weeds ng buhay natin. We must plant good seed. Diba? Tinatanggal natin yung mga damo na hindi kailangan sa palayan. Pag tinanggal natin yun, palitan mo ng good seed para lumago, para ano tawag dito? Para magamit, to become a vessel unto honor, an instrument of righteousness, and a channel of blessing. So if you don't replace wrong thinking with God's Word, it will return. So ano ang kalooban ng Panginoon? With the obedience of Christ. To the obedience of Christ. Bringing into captivity every thought to the obedience of Christ. Replacing bad thoughts with how we can obey Christ. So tingnan natin. Ngayon na nakita natin yung context, nakita natin yung step by step na nais na ipahiwatig ng Panginoon doon sa lesson na pwede natin makuha sa verse 5. Una, ano nga yan? Ang una niya is casting down imaginations. And then, every high thing that exalteth itself. Ano pa? And then, against the knowledge of God. Bringing into captivity every thought. And then, to the obedience of Christ. So, to sum it up, ang nais ng Panginoon is this. Para manalo tayo dun sa battle of the mind, dun sa struggle natin, kung paano natin naayusin yung isip natin. Number 1 is to recognize the battlefield. Okay? Alam mo ngayon na ang problema ay yung isip natin. May problema tayo sa pag-iisip. Sinong nag-a-agree dyan? Sino dyan yung nag-a-agree na tayo may problema sa pag-iisip? O ako lang? So, recognize the battlefield. The mind is where spiritual war happens daily. So, ang battlefield natin is the mind. Let us recognize it
So, anong gagawin natin? Number 2, alam natin na may problema na tayo sa pag-iisip. Number 2, let us identify wrong thoughts. Ano ba yung mga wrong thoughts? Di ba? There are 2 things that you need to ask para malaman mo kung ito ay tamang thoughts o maling thoughts. Ano yun? Does this agree with the scripture? Nag-agree ba to sa scripture? And number 2, does this glorify God? Amen? 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat whatever the lagi kong na ano yung verse na yan. Sabi doon, 1 Corinthians 10:31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do all to the glory of God. So ngayon, ano tawag doon? Na-recognize natin yung battlefield natin. The battlefield is the mind. Meron ka ng problema sa pag-iisip. Okay? Tapos, number 2, may problema ka rin doon sa ano yung iniisip mo. Na ito pala yung mali. Ngayon, nalaman mo na mali pala yung thoughts mo. Ano yung third step? Let us reject and tear down. I-reject mo, i-tear down mo. Hindi mo i-entertain, i-reject. Aalisin, do not entertain sinful thinking. Kung alam mong yan ay kasalanan sa Diyos, do not entertain. Destroy it immediately. Yung phone natin. Any evil applications, we need to tear down, we need to destroy, we need to cast down, we need to remove. Amen? Reject and tear down. Alam mong evil na yung app. Alam mong lustful na yung app. Alam mong itong app na to ang magpapadala sa'yo sa kasalanan, pero kinikip mo pa rin. Di ba? Tatanggalin ang lahat. Ano pa? Recognize the battlefield, identify wrong thoughts, reject and tear down, and number 4, replace with truth. Amen? Replace with truth. And what is truth? The Word of God. Amen? Magpakabisi tayo sa pagbabasa, pakikinig, pag-aaral ng salita ng Diyos. Dahil dito natin makikita yung problema natin about fear. What are the promises of God against fear? Dito natin makikita ang problema natin about lust. Ano ba ang tinuturo ng Bible? Purity of Christ. Di ba? Dito natin makikita yung problema natin about doubt. Ano bang tinuturo ng Bible? Faith in the Word of God. So, i-reject, ite-tear down, at papalitan ng salita ng Diyos. And number 5. So, anong una? Recognize the battlefield. Number 2, identify wrong thoughts. Number 3, reject and tear down. Number 4, replace with truth. And number 5, stay spiritually armed. Ephesians 6:11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Ano yung wiles of the devil? Ang unang gagawin ng devil, magkakas ng doubt sa atin. Ano pa? Bibigyan tayo ng mga temptation na very difficult to refuse. Mga indecent proposal. Di ba?
So we need to stay spiritually armed. From verse 4. Ano yung sabi sa verse 4? Sabi niya, and did all drink the same spiritual, nasa 2 Corinthians ako. 1 Corinthians 10:4. 2 Corinthians 10:4. For the weapons of our warfare are not carnal, but mighty through God. Amen? At paano magiging malakas? Through prayer. Baka hindi na tayo nananalangin. Baka hindi na tayo nag-i-spend ng maraming oras sa panalangin. Baka ang panalangin na lang natin ay 1 minuto, 1 minute prayer. Tama, 3 times a day, pero 1 minute lang. Ayaw nating mag-spend, tinatamad tayong manalangin. Ayaw nating gumising sa umaga para manalangin. Hindi lang prayer, through scripture. Ayaw nating mag-devotion, ayaw nating magbasa. Wala tayong day and night meditation. Sinasabi sa verse 3 ng Psalm 1 verse 3, and his delight is in the law of the Lord, and he meditate therein day and night. Prayer, scripture, and full dependence on God. So kapag masigla ang ating prayer, masigla ang ating devotion, at binibigay natin ang full dependence sa Diyos, at yung mga desisyon natin ay nakadepende sa Kanya, paano? Hindi na tayo makakapag-isip ng mga bagay-bagay against the will of God. So, anything na ibinigay ng Diyos sa atin, like the cell phone, I believe we can still use our phones para purihin ang Panginoon. Kailangan natin to, kailangan natin ng pantawag, kailangan natin ng pang-message. Pero ito kung ginagamit natin sa kasamaan, kalaswaan, at kung ano-ano ba. Tear down. Sabay-sabay na natin i-tear down. Sayang, mahal. So, conclusion. Victory in the Christian life, tandaan po natin, is not accidental. Why? It is intentional. Meron tayong part. Kine-claim natin ang victory through Christ, pero yung part natin being a soldier of Christ, being a servant of Christ, ay hindi natin ginagawa. So, anong dapat natin gawin? We need to tear down yung strongholds of lust, strongholds of bitterness, strongholds of anger, strongholds of doubt, strongholds of fear, strongholds of emotional distress. Yung masyado tayong emotional sa lahat ng bagay. Kaya lahat ng bagay pinopost natin sa Facebook o sa Messenger. Imbes na ibigay natin sa Panginoon. We need to tear down strongholds. We need to reject prideful thinking. We need to capture every thought. And we need to submit our mind to Christ. Amen? Dahil ang ating isip is like a city. Kung unguarded, kung walang guard, kung hindi guarded yung ating pong city, enemies can enter freely. Yan ang naging problema ng immigration sa US, di ba? Milyon-milyon ang pumasok ng mga illegal immigrants. Kaya naglipa na yung mga crimes kasi they can enter freely. So, anong ginawa? Kinlose yung border, hinuli ang lahat ng mga illegal immigrants at dineport sa kanilang bansa. So, ano nangyari? Na-lessen yung crime. Diba? Ganon din ang gusto nating mangyari sa Pilipinas. Nung guarded yung ating bansa, na yung mga naglipa na ng mga kriminal ay dapat na mahuli. Diba? Yung mga promotor ng mga drugs and everything.
So, kung walang ganong klaseng protection, masisira ang isang syudad o ang isang bansa. Ganon din sa atin. Our mind is like a city. Kung di yan guarded, kung di yan protected, wala. Masisira tayo. Mananatili tayo doon malulugmok tayo doon sa pagkakasala. So mag-start tayo with the battlefield, and that is the mind. So the question is, today, who controls your thoughts? Is it Christ? Or is it the enemy? Tuwang-tuwa ang dyablo kapag ine-entertain natin yung mga thoughts na kanyang ini-instill sa mind natin. Pero tandaan po natin, hindi ka naman mag-iisip ng mga malalaswa, hindi ka naman mag-iisip ng mga masasama kung kung ang pinapasok mo sa mata mo, kung ang tinitingnan ng mata mo, kung ang naririnig ng tenga mo, kung ang hinahawakan ng mga kamay mo ay mga bagay na taliwas sa kalooban ng Diyos. So are there thoughts you've allowed to stay? At this very moment, baka may iniisip ka against the pastor. Ba? Itong pastor na to, parang ako na naman ang pinatatamaan. Ano pa? Are there strongholds you still tolerate sa buhay mo? Are there lies you have believed against the knowledge of God? Today is the day to cast them down and bring your mind under the lordship of Christ. Let us pray. Panginoon, maraming po salamat for this message. Kay Panginoon, ang aming tinataas, help us, O God, na ang aming pong isip ay maglaman ng purity in Christ. Maglaman ng mga thoughts that would glorify you, O God. At wag naming hayaan na ma-entertain po namin ng mga sinful thoughts that can be put into action if we keep on doing so. Patawarin niyo po kami sa karumihan ng aming isip, sa karumihan ng aming puso. Dalayan ko, Lord, na matuto kami na sumunod sa inyo pong kalooban to cast down every evil imagination and any high thing that exalted itself against the knowledge of God, but bring into captivity every thought to the obedience of Christ. Maraming po salamat for this wonderful text na aming pong natutunan. Tulungan niyo po kami na may apply po ito sa aming buhay. At kung sa aming kalagitnaan ay meron pa pong hindi ligtas, gamitin niyo nga po ang oras na ito. Siya, Panginoon, ay masyaran ng Gospel of Salvation. Siya po ay maligtas sa araw na ito. At siya, Panginoon, ay tunay na magbigay na makakilala sa inyo, Panginoon. At kami ng mga mananampalataya ay inyo pong i-bless with the happy thoughts, with joyful thoughts, with holy thoughts, with thoughts that would glorify and magnify your name alone. Magpasamit kami sa inyo, Panginoon, sa inyo pong ninanais sa buhay namin. Thank you, Lord, for everything. Ingatan niyo po ang bawat isa. In Jesus' name, Amen. Maraming po salamat. God bless everyone. Thank you po. I'll see you soon.